Supra, GTR, Type R, RX-7, Evo, AE86, WRX, ilan lang yan sa mga sought-after JDM cars sa Pilipinas. Pero, alam mo ba na hindi lahat na nakikita nating vehicle sa bansa na ganyang modelo ay JDM? Kung ganon, kailan ba natin matatawag na legit JDM ang isang kotse? Good day! This is Chan of Chan Limited Life at today, aalamin natin if ano ba talaga ang ibig sabihin ng JDM. Ano ba ang kaibahan nito sa Japan brand, Japanese import, made in Japan, JDM inspired at marami pang JDM related jargon. Lahat lang yan at marami pang iba. Pero bago natin simulan mga ka-Chandi, eto muna! Para malinaw, i-define natin ang iba't ibang JDM-related terms sa perspective ng Pinoy na nakabase o nakatira sa Pilipinas. We will slowly classify and describe JDM by answering certain questions hanggang sa unti-unti maging malinaw ang definition nito. Simulan na natin. Question number 1. JDM ba ang kotse kapag Japanese brands like Honda, Toyota, Mitsubishi, Mazda, Nissan, Subaru, Suzuki, Isuzu at marami pang iba? The short answer is not necessarily. Hindi porket Japanese ang car brand ay matik JDM na. May ilang qualifications na kinukonsider para matawag na JDM ang isang kotse. At hindi nga sapat na Japanese brand lamang ito para maging qualify as JDM. And considering perspective ng Pinoy na nasa Pilipinas ang pinag-uusapan natin, matatawag ang mga kotse na nabanggit as a Japan brand lamang and not necessarily JDM. Strictly speaking, lahat na nabibili natin sa local dealership na Japanese brand cars ang hindi makukonsider na JDM, kundi PHDM o Philippine Domestic Market. Question number 2. JDM ba ang kotse kapag sa Japan ginawa pero sa Pilipinas binibenta? The answer is no. Mayroong mga model na kotse na sa Japan talaga ginagawa para i-export sa international market. Tulad ng Suzuki Jimny na manufactured in Japan pero ibinibenta o intended dito sa Philippine market. Please note na kadalasan na ibang specs ng kotse na para sa Japanese market kumpara sa international market. Kabilang na nga dyan ang sa Pilipinas dahil sa iba't ibang factors, gaya ng regulations and standards, market preferences, road conditions, economic factors, cultural differences at marami pang iba. Kaya hindi JDM ang mga kotse na manufactured sa Japan, tas dito sa Pilipinas binibenta kahit pa Japanese brand ito. May tuturing lamang ang mga vehicles na ito na made in Japan. Question number 3. JDM ba ang kotse kapag Japanese brand na binili sa local dealership sa Pilipinas pero lahat ng additional accessories o parts ay authentic at imported from Japan? Marami sa mga Pinoy car enthusiasts ay ganito ang way ng pag-mods at wala namang masama rito. Pero again, hindi pa rin ito matatawag na JDM. Initially, papasok ito as Japan brand muna. Pero dahil sa Japan influence at unti-unting pagbuo o pag-setup ng kotse gamit ang ilang accessories from Japan, mako-consider na itong JDM inspired. JDM inspired refers to automotive enthusiasts or modifications that draw influence from Japanese domestic market or JDM culture, but are not necessarily limited to Japanese cars or authentic JDM parts. Dito papasok ang mga Pinoy car enthusiasts na nagmamodify o nag-upgrade ng kotse na heavily influenced by JDM subgroups tulad ng JDM Stance, JDM Drift, JDM Truck Racing, JDM VIP Style, JDM K-Cars at marami pang iba. Question number 4. Kung hindi pala JDM yung Japanese cars na nabili natin sa local dealership at minodify natin gamit ang mga imported and authentic JDM parts and accessories, ano pala talaga ang ibig sabihin ng JDM sa car scene? Start muna tayo sa DM. The word DM means domestic market or region where a car manufacturer sells and markets its vehicles. For example, yung USDM ay cars originally built for the US market, ang EUDM naman ay vehicles for the European market. Therefore, JDM stands for Japanese Domestic Market, referring to vehicles originally built for the Japanese market and not for export. Sa madaling salita, ang JDM ay vehicles na nabibili sa mga local dealerships sa Japan. And these cars are often known for their unique design,
performance, and technological features, which can differ significantly from their international counterparts. Unlike other nations na tend to export the finest quality goods, lalo na sa mga agricultural products, tas yung matirang lower quality ay for their local consumption na. Japan is different, lalo na pagdating sa kotse. They keep their best cars, parts, and features for the Japanese market only. Kaya naman, the rest of the world covet those authentic JDM cars and they consider it rare and highly collectible. So, ano ang ibig sabihin nito? Again, wala tayong mabibiling JDM cars sa local dealership natin. Lahat ng nabibili nating kotse sa local dealership sa Pilipinas ay considered as PHDM o originally built for the Philippine market, regardless of the brands. At kung gusto nga natin magkaroon ng authentic JDM car, we may need to go beyond our local car dealership. Before we continue, kung may questions, suggestions, or clarifications kayo tungkol sa content natin today, pakipost lang sa comment section ng video na to. Huwag nyo rin kalimutang mag-like, subscribe, at i-click ang bell icon sa Atensyon Limited Life YouTube channel, TikTok at Facebook page para updated ka palagi sa mga fresh contents natin. Question number 5. JDM ba ang kotse na originally built for the Japanese market pero in-import ng isang Pinoy na nasa Pilipinas? Strictly speaking, makakonsider itong Japanese import and not necessarily JDM. Japanese import is a car from the Japanese domestic market that's been imported and cleared for use in other countries regardless of the car brand. Ito nga yung distinction, yung brand. Kaya naman, kung ang in-import na kotse ay considered as JDM sa bansang Japan, sa pop culture at maging sa car scene natin ay acceptable na rin itong JDM car. Ganon din ang case kung sa mga Japan surplus car importer ka bibili ng kotse. Question number 6. Considering JDM refers to vehicles originally built for the Japanese market, not for export, JDM rin ba ang ng Japanese brand like BMW and Mercedes na manufactured and sold in Japan? Ano sa tingin nyo? Pakitype naman sa comment section ng video ang inyong sagot. Anyway, to highlight, JDM refers to cars specifically made for the Japanese market. Ito yung mga vehicles na nabibili sa local dealership sa Japan na kadalasan na exclusive o iba yung specs and features kumpara sa international car market. Japan brand refers to car brands from Japan without specifying market intent tulad ng Honda, Toyota, Mitsubishi, Mazda, Nissan, Subaru, Suzuki, Isuzu at marami pang iba. Japanese import are vehicles imported from Japan, not necessarily JDM. Depende nga yan sa car model na in-import. Made in Japan indicates the country of manufacture, not market intent. JDM inspired are designs or modifications influenced by JDM but not necessarily JDM themselves. Ilan nga sa mga JDM inspired ay JDM Stance, JDM Drift, JDM Truck Racing, JDM VIP Style, JDM K-Cars at marami pang iba. Nakakalito pero hopefully nalinawan kayo today sa iba't ibang JDM jargons. At sana hindi lang technicalities and definitions ang nakuha nyo, lalo na kung gusto nyo sumali sa isang local JDM community sa Pilipinas. Just remember that being part of the JDM scene often means joining a community of like-minded individuals who share a deep appreciation for Japanese automotive engineering and culture. JDM share the strong sense of community and camaraderie among enthusiasts. At ilan nga sa core values nito ay creativity at respect, especially respect sa build, mods o setup ng isang car owner, gaano man ito kakaiba sa ating paningin o panlasa. Ayun lang! I hope na nakatulong itong video na to. Thank you for watching this content. Don't forget to like and subscribe sa Atensyon Limited Life YouTube channel and follow my Facebook and TikTok accounts for more related contents. Hanggang sa susunod mga ka-Chanli! Drive safely! Ingat!